So, good morning or good afternoon, good night, or good evening, good night. Parang paalam na kagad. Wala pa lang. Morning. Morning, Alright, so morning. this is our second podcast. We just released the first podcast parang last week ata, right? Mm. And hopefully you've seen it. If not, it's in YouTube. Soon it would be in Spotify and in other platforms. But for now, you can actually just see it on YouTube. I'll link the video below, siguro later, um, so that you can watch it as well, right? But anyways, for today, what we're going to talk about is with Coach Martin is getting ready to invest, right? So what are the things that we need to do before we start investing, especially in the stock market? Let's talk about first the stock market, no? Kasi medyo for me parang progression yan eh. Basic ang stock market. Actually, Mm. mutual funds pa and stuff, right? Pero um, holistically, stock market pa rin naman yung pinag-investan usually Mm. mga ganong Mm. um, investment vehicle, right? So what do we need to do in order for us to start or before we start investing in those financial vehicle, right? So that's a question, Coach Martin, yung ano natin ngayon, yung topic for this podcast, episode 2, right? So Okay. on your opinion, what are the things na talagang parang on your experience and Mm. parang siguro guide na rin, what are the things that you think our listeners or watchers need to do before they should invest? Well, para sa akin kasi, before you think of investing, kinakailangan is, you need to have, first, number one is to have a good spending habits, no? Kinakailangan you make sure na baka meron kang uncontrolled debts, di ba? Tapos, biglang gusto mo na palang mag-invest sa stock market, tapos yung pala, bound ka pala sa utang. So, number one is, you need to know where you are right now, no? Uh, baka kasi yun nga, you have uncontrolled debts, and also, hindi ka pa stable, no? When I said stable, is baka wala ka pang savings, wala ka pang emergency fund, um, wala ka pang, hindi pa diversified yung income mo. And then, once you already have that stability, financial stability, then that's the time na yung next step is to start investing. So we have several vehicles, no? Sabi mo nga, Coach Murphix, no? Stock market being one. Ito yung very popular kasi yung stock market kasi madali lang yung entry level sa stock market. Other financial vehicles includes real estate, um, yun, yung mga other paper assets. You can we can talk about bonds, yung mga other financial uh, assets, and also other vehicle is business, no? So ayun, to answer your question, Sir Murphix, no, I think the number one thing that we need to make sure na magawa muna natin before entering the stock market is we need to have financial stability. Right? Ayun. So sinabi mo kanina, like financial stability, may keyword ako narinig, like diversity ng funds, parang ganun ba? Mm. Yes. What do you mean by that? What are you pertaining to? Okay, siguro ano, no, mas okay siguro kung if I will explain muna sa audience natin yung several stages of financial life, para at least alam natin kung nasa na ba tayong punto, nasa na ba tayo in our stage right now. So, the first stage sa financial life is financial dependence, no? Ibig sabihin, wala ka pang income, wala ka pang work, no? Kumbaga sa sa layman's terms sa Tagalog, no, pal. Para Palamunin? palaasa, Ah, palamunin, 'di ba? So okay. pal. So yeah, that's the first stage. No, lahat naman tayo dumadaan sa ganyan when we are student, 'di ba? When kunyari fresh graduate tayo, naghahanap pa lang tayo ng work. So we are pal. No? So the first stage, no, financial dependence. So then the other stage is pag nagkaroon na tayo ng job. So that's the second stage. That is financial solvency na. So ibig sabihin nito is our income, our um
yung payment na nakukuha natin sa work natin can meet yung mga financial requirements natin and obligation. So that's financial solvency. Then the third step after financial solvency, that's the financial stability. So ibig sabihin nitong financial stability is meron na tayong work, we have a stable income stream na through our active income, and then dito na rin magkakaroon tayo ng savings, magkakaroon tayo ng emergency fund, and magkakaroon tayo ng um, insurance, magkakaroon tayo ng other source of income, magkakaroon tayo ng yung debts natin, yung mga utang natin, we will be able to control yung utang natin. So that's the financial stability. Then after financial stability, that's the financial security naman. So financial security, ito naman yung we are stable, financially stable, plus we have started na yung mga investments natin. No, we already have investments either in real estate, stock market, or if you have other businesses. And then after financial security, we have financial dependence. No, so financial dependence, ibig sabihin nito is that our passive income, our income from our investments can replace yung active income natin. And then after financial independence comes financial freedom, and last one is yung pinakagusto nating lahat, which is financial abundance, 'di ba? So ganun yung stages ng financial life, no? So before we can go to investing, which is having financial security, we need to be first go through yung steps three, which is stage three, which is financial stability. So we need to have emergency fund. We also need to have insurance. We also need to have income diversification, and we also need to have a reduced debt or controlled debt. So when we talk about um, emergency fund, it means that we need to have a savings buffer. Yung kadalasan, yung mga sinasabi ng financial advisors or financial experts, we need to have at least a financial buffer of 3 to 6 months. No, so that's the emergency fund. And then for the insurance naman, of course, we need to withstand yung mga economic uncertainties, no? And also yung uncertainty natin sa life natin. So that's why it's very important then to have insurance, no? We need to have a health insurance and also property insurance for our properties, diba? And then income diversity, ito yung tinatanong mo, Coach Murpix, no? Income diversity, ibig sabihin nito is we need to have multiple source of income. For example, meron kang mga, aside from your main stream of income, dun sa 8 to 5 job mo, we need to also have at least a side job or a side hustle that can at least masasabi natin na we are not solely relying on one source of income. So that's income diversity. So it can also be a form of investment, no? But yun nga, it can also be a form of investment, pero ako kasi I will also always tell my clients kasi na we need to come up first with an emergency fund and an insurance before we start investing, kasi uh, ayaw naman natin na mag-start ng investing tapos when there's an uncertainty, no, when there's a life event na kinailangan mo ng pera, biglang wala ka palang huhugutin din, yung palang investment money mo rin yung huhugutin mo. So that's what I'm referring to when I tell you about the income diversity. So So parang it's having multiple source of income. so parang lumalabas technically, no? Parang hindi siya yung investing sa stock market, parang hindi siya another source of income currently, no? Parang more on more on paano ba siya sasabihin? Pagka meron ka ng iba-ibang sources of income, or kung overflowing ka na sa pera in a sense, kunyari
may sweldo ka, dahil may work ka, tapos may mga side hustle ka, or businesses, tapos may mga pumapasok din na pera. And then yung parang extra, yun yung ini-invest mo sa stock market. Parang ganun ba? Tama ba? Pwedeng gano'n. It depends on your purpose eh. If you see stock market as a if you see a stock market as a way to to increase your wealth, no, to have wealth accumulation or retirement fund, ganun yung gagawin mo. And if you want to enter stock market and you see yourself making this as a way to replace your income, yung parang magiging side hustle mo or magiging mo, um ayun, second business. If you if you enter stock market para maging business mo, then pwede mo siyang pwede mong pwede mong ilagay doon yung mo, income mo talaga. So it still depends on what's your purpose talaga in mind. Kasi parang sa akin ngayon, parang kasi syempre based on my experience, based on everything I did, diba? Parang ang daming mong kailangan ipasok na pera sa, or malaki yung kailangan mo ipasok na pera sa stock market for me to. Parang hindi siya yung parang one time ka lang magpapasok ng pera. Dapat parang continuous din siya in a sense kasi hindi lalaki yung pera mo sa stock market kung hindi malaki yung pera na ilalagay mo. Parang ganun yung notion ko. So kung wala kang extra, parang ang hirap mong palakihin yung pera mo sa stock market. Parang unbelievable yung, sa experience ko, yung 10,000 mo magiging 500,000 or 1 million in kahit 10 years. Parang medyo impossible yun, no? So parang dapat tuloy-tuloy talaga yung paglalagay mo ng pera sa stock market bago siya lumaki ng ganong kalaki. Unlike sa business. Pagka sa business kasi, yung 10,000 mo, actually, meron ka mga kilala, 3,000 nila, pwedeng nagiging multi-million yung equivalent, right? Kasi ang difference nung sa stock market and then sa business. Sa business kasi, mabilis mo siyang naiikot yung pera. Pagka stock market kasi, it's mostly hinihintay mo kung tataas or bababa or you're in the waiting. Wala kang control kasi sa ganun, di ba? Paano kung yung binili mong stocks or stock, hindi gumalaw for a period of 5 years, di ba? Pero parang napakatagal na yung 5 years na wala kang gawin. Pero sabihin, pwede kasing ganun, di ba? Parang tumataas siya, bumababa, tumataas, pero not that much, no? Bilib na bilib ka sa kumpanyang yun. So parang alanganin, parang ganun, no? Saka kung tutusin ngayon, na napapansin ko din, Coach Martin, mostly parang kasi before, syempre naalala ko with yung father ko before, siya lang yung nagwo-work and parang sobra-sobra na yung kahit isang person lang yung nagwo-work sa family, parang sobra-sobra na before. Ngayon parang dalawa na kayo nagwo-work pero parang kulang pa. Diba? Parang kailangan meron ka pang side hustle, meron ka pang business para you can live comfortably. Parang gano'n, di ba? Parang medyo mas mahirap ngayon. Mas madaling kumita ng pera, pero parang mas kailangan mo ma-extra ka talaga na work para, para makapag-travel ka, yung mga ganyan, di ba? But ganun din ba yung nakikita mo ngayon? Oo talagang kinakailangan. There are a lot of economic uncertainties no, yung mga economic shocks talaga ngayon tulad nung yung nga pagtaas nung yung sa inflation, di ba? It's something that out of our control na talaga yung pagtaas ng mga bilihin. And talaga yung value ng pera ngayon is talagang hindi mo siya talagang hindi siya comparable 20 years ago Kung 20 years ago, kaya mabuhay ng 1,000 a day. Ngayon, parang yung 1,000 a day, kulang pa di ba? Parang for example ako, kahit lang sa isang lunch yan. Parang isang lang no? Tapos lalo na kung lumalabas ka pa ng bahay, no? Para so parang yung
parang yung kinikita mo, sinusweldo mo is only goes through your ano, to your transportation, through your food, and also through your ano, kung nagrerenta ka ng bahay. No, those are the, the three ano biggest expenses talaga eh. So wala nang naitatabi yung mga tao. Talagang kahit na anong yung sweldo naman natin, 'di ba? Hindi naman ganoon tumataas, 'di ba? So ayun. Ayan din yung gusto kong i-ano, Coach Martin. Kasi syempre, part ako ng mga freelance group, part ako ng mm, mga iba pang group sa Facebook. Parang, hindi ko alam kung it's just me siguro, or siguro, iba lang yung path na napuntahan ko sa employment. No? Meron kasi nagsasabi, parang ang hirap kumita ng parang, let's say, more than 30,000 as an employee. Tapos titignan ko yung history, sabi nila, 10 years na ako sa call center or ganyan. Kasi nasa call or BPO industry ako. Sabi nila parang 10 years na ako sa BPO, 30,000 lang yung sinusweldo ko. No? Pero parang yung mindset kasi nila, parang sa akin, parang mali. Parang 10 years na, tapos 30,000 lang yung sweldo. Parang entry level lang yung entry level or siguro yung a step higher lang yung inaano nila. And then they complain. Samantalang yung mga kakilala ko, siguro dahil sa environment din, parang six figures talaga yung sweldo nila, including na yung bonus, di ba? Parang meron nga akong mga tao before, syempre hindi ko na sabihin yung mga pangalan nila, parang bonus pa lang, umabot na sa mga 60,000 to 80,000. That's just bonus, no? So parang hindi ko nagigets minsan sa mga tao yung parang nagre-reklamo or hindi nila siguro nakikita na possible yung 6 figures sa BPO, sa or kahit not BPO. I'm not sure kasi sa ibang industry, like siguro sa inyo, Coach Martin, dito sa Philippines yung medtech hindi aabot ng 6 figures yan siguro. Oo, bihira. Bihira 'yun, siguro if you're already ano, yung mga lab administrator na, mga gano'n. Pero kung mga ano ka lang, yung mga medtech lang, yung mga senior medtech nasa ano lang rin, nasa 40 something, 40K. So, bihira 'yun. Nasa mga government pa 'yun, eh. What more pa yung mga private. Yung mga private sa atin is mas mababa Ganun yung ba? sweldo. Ayun. Tapos nakikita ko din naman, merong iba, parang meron akong colleague before, nag-shift siya to freelancing. Kasi yun nga, may mga iba na sinasabi nila, alam mo, siguro it's for me it's most probably talagang mindset and then the willingness to go for it, no? Kasi ito, medyo siguro okay na yung sweldo, pero nag-shift pa sa freelancing to get more. Siguro ang sinusweldo na nila ngayon mga 200 to 300,000 a month dahil nag-shift sa freelancing, no? Tapos direct sila sa mga kliyente. So it's not really an issue. Sa akin na, it's not really an issue na ewan ko, siguro culturally kasi parang tayo nga umaasa tayo sa gobyerno lagi, di ba? Minsan sinasabi na mababa sweldo kasalanan ng gobyerno or alam mo yun, parang hindi naman I don't wanna sound like ano, pero parang hindi naman kasi kasalanan ng gobyerno yun. Parang, di ba, parang there's always, pero sa bagay, hindi naman laging, hindi lang kasi minsan sipag yan eh, sa akin talagang may halong siguro swerte din in some point. Hindi ko alam. May sinerte ka na ba sa mga, ano, path na? Ako kasi, Coach Merps, naniniwala ako, your income grows as you grow. No, yung mga tao nagsasabi na, "Uy, 10 years na ako sa work ko tapos 30,000 pa rin yung sweldo ko." Sa tingin ko kasi masyado na silang complacent dun sa kung nasan sila ngayon. Ayaw na nila mag-grow. Ayaw na nila umalis dun sa comfort zone nila. If for example, yung mga 10 years ago nasa call center ka tapos if you if you invest some of your time na nag-aral ka ng, like for example, ano ba uso sa call center? Yung mga Six Sigma. Six Sigma na mga, ano mo, di ba? Practitioner ka? Tama ba? Black belt ako sa Lean Six Sigma. For example, yun, nagsi-Six Sigma, tapos nasa call center ka. Siyempre, yung mga added credentials na yun, magiging more valuable ka sa company, di ba? And
of course, it will translate rin sa mas malaking sweldo, no? For example, gusto mo mas malaking sweldo, maghanap ka ng other skills or ano. Kaya naniniwala ako, your income grows as you grow. So hindi hindi kasalanan ng gobyerno na gano'n pa rin yung sweldo natin. It just so happen na talagang kinakailangan mag-grow ka. For example, dun sa naging ano ko, path ko, no, talagang naging eye-opener sa akin yung binigay sa aking first paycheck ko, ₱5,000. Sabi ko, itong ₱5,000 na 'to, daily lang 'to na binibigay ng lolo ko dun sa lola ko for our daily expense. Sabi ko, tapos ito kinsenas ko na. Paano ko mabubuhay nito? So kung hindi ako umaksyon nun, kung play as victim lang ako during that time, sa tingin ko hindi rin ako mag-grow. And hanggang ngayon siguro magpe-play as victim ako. Baka baka yung mentality ko is sinisisi ko na rin siguro yung government. Sinisisi ko yung lack of opportunity sa Pilipinas. Ayun it's just ano rin it's all in the mind eh. Yung mindset nga talaga is very important talaga when it comes to yun nga sa finances and also opening up opportunities, no? So Kaya yun kung po. isipin mo nga, di ba, yung parang, I've been talking about this sa mga seminars ko before. It's mostly parang, alam mo yun, parang yung mga foreigner pa nga yung pumupunta sa atin to invest, to start a business. Diba? Mm. Tapos sila pa yung nagsasabi na this is the best place to start. Mm. Tapos tayo naman, most of us, gustong pumunta sa kanila. Gusto pumunta sa ibang bansa para mag-start. Nagigets ko naman siya, pero if you're willing kasi, di ba? Parang if you're willing to take the risk, madaming opportunity dito sa Philippines eh. In some sense. Ang dami ng, parang ako, galing ako ng Bulacan ngayon. Yung concert pa lang kasi concert ng Coldplay ngayon. Ang traffic sa some Skyway from Quezon Ave ata yun, up to Philippine Arena. Parang traffic. So, ganun kadami yung gusto mo doon. Yung ticket doon, parang mahal, di ba? So, kung willing ka lang talaga to take risk and siguro hold off yung mga ibang kaligayahan sa buhay. Diba? Pero kung pinag-ipunan mo naman, I mean, there's nothing wrong as long as nasa budget siya. Diba? As long as within budget naman. Yun naman din yung sinasabi ko sa mga nainis nga ako sa mga ibang financial advisor or yung sa mga napapanood ko na order to invest or save, yung wag mag-Starbucks every day or whatnot. Para sa akin, kasi may mga kilala akong, like for me, minsan, pag kanya ako nakapag-coffee, parang, alam mo yun, parang iba yung pakiramdam. Kasi iba talaga yung, iba yung coffee ng, yung mga 3-in-1. Ibang-iba eh. Parang, sa akin, there's something na, parang hindi coffee ang dating. Diba? Compared to a real coffee na talagang whatever. Basta, sabi ko, yun yung kaligayahan niya, di ba? Medyo siguro nagtipid sa ibang bagay. Huwag mo nang anuhin doon, di ba? Pero siguro main point doon is you need to be able to budget it out. Diba? Parang dapat part siya sa budget mo and then nakikita mo yung meron ka emergency fund like what you said kanina. Parang importante kasi yung emergency fund eh. Parang pandemic. Parang personally, ako noon, may binabayaran akong 2 condo. Pandemic, nangyaring pandemic, so medyo humina yung business, humina yung sales. So, I really need to let go nung isa pang condo. Isa na lang yung tinuloy ko. Buti na lang, na-consolidate ko dun sa isang condo. Which is, yun nga, swerte din, di ba? Kasi, pinayagan pa mo ganun. Yung iba, wala na yun eh. Di ba? Yung dinown mo, yung wala na yung equity mo. Wala na equity, di ba? So, swerte nga lang. Yun yung mga time na talaga minsan may swerte ka, di ba? So, and then, nung umalis ako sa work ko before, parang 8 months, almost 8 months din akong hindi nag-work. Diba? Dahil may extra akong pera. That's why I was able to do it. So, ngayon, di ba, parang, you really need to have, sabi ko nga, dapat 1 year na emergency fund, hindi lang 6 months eh. Especially now, no? Kasi parang,
syempre, nagtitingin-tingin din ako ng mga, kunya sa LinkedIn, sa JobStreet, sa Glassdoor, yung mga Indeed, sa mga job sites. Mm. Isang posisyon, parang mga may get 30 to 50 plus usually ang nag-a-apply. And kung nandun Wow. ka na sa level na managerial, usually, ano na yan, parang pahirapan talaga yan, agawan talaga yung Oo. position na yun, diba? Mm. And most of the time, internal pa yung hina-hire nila. So, Mm. medyo mahirap talaga. So, pero sabi ko nga, mindset mo, kung if you know how to go about things, you'll be able to find a way, right? Mm. Because Mm. you need to set certain criteria para maano mo yan. Diba? Agree, So, agree. yun talaga Mm. yung parang pinaka-ano ko is. So, sa mindset, diba? So, ikaw, ano yung mga mindset na or mga tips na inaano mo for mindset or how do they go about it for financial stability? For financial stability, it's ano eh. Well, financial stability is all about having good spending habits, no? Kasi you need to be consistent in what you're doing. For example, if you want to start being financially stable, kinakailangan number one is mag-ipon ka para sa yung emergency fund, no? And you need to be consistent and disciplined dyan. So, lagi kong iniisip dyan, yung mindset ko is, yung income ko ngayon, dalawang tao lang dapat na makikinabang. Yung sarili ko, ay sorry, yung sarili ko ngayon, Okay lang yung, yan. my present self and my future self. So, laging ganun yung sinasabi ko. So, Paano that's si why, wife? kasama na siya sa present Ah, self ko. okay. Ah, Okay. ayun. So, ayun yung lagi kong sinasabi. That's why pag ako kumukuha, kunyari, may income, payday, laging nakaset aside na yung 80%. I mean, yung 20% lagi nang nakaset aside yun. So, yung 20% na yun is, will be, kumbaga parang wala na yun. Nasa emergency fund ko na siya. And then the rest, doon ako doon ako magka-calculate kung kung how much will go sa sa mga ganitong budgeting, ganyan ganyan ganyan. So, ganun yung ginagawa ko. Lagi kong iniisip na dapat itong pera ko ngayon, hindi lang ako yung mag-e-enjoy, kundi mag-e-enjoy rin yung future self ko. Mag-e-enjoy rin yung 65 years old na parang parang gano'n. So that's my mindset when it comes to uh emergency fund. So when it comes naman sa other aspects such as yun nga yung having multiple sources of income, lagi kong sinasabi na two is better than one, di ba? Pati gusto ko kasi talaga is marami kang huhugutin para at least hindi ka masyadong kabado. Kumbaga parang, for example, ako kasi nagfi-freelance ako, so meron kang, for example, yung client mo dito, ayaw na ayaw mo dito sa client na to. Kaso lang, ayun lang yung pinagkukuhanan mo ng pera. So, anong mangyayari sa'yo, di ba? Para kang magiging sunod-sunuran, tapos may stress ka lang. Whereas, pag dalawa yung client mo, di ba? At least, pwede kang, pwede kang gawin mo lang yung yung pinaka minimum bare minimum standards mo dito sa client na ayaw mo, no? Tapos dun ka outperform dun sa isa, no? At least parang mo siya para at least ito bumitaw na. Parang ganun yung inisip ko. Ah, at least parang ako yung in control nung aking future pag mas marami yung income sources ko. And ayun, ganun yung mindset ko when it comes to emergency fund and also having multiple sources of income. Pati may nabasa kasi ko average millionaires daw sa US have seven income streams. Seven different income streams. So iniisip ko ilan na ba yung sa akin. So kung wala pang seven, so dapat hindi ako tumigil kasi yun yung mga mayayaman, 'di ba? They have multiple source of income. So ano pa ako, 'di ba? So kailangan mas marami rin kailangan gumaya rin ako sa kanila kasi 'di ba? Yun nga success
leaves clues, no? So pag may nakita kang mga tao na they have multiple sources of income at sobrang yaman nila, so gayahin natin sila. So ganun yung mindset ko when it comes to having multiple sources of income. And dun naman sa other factors sa having financial stability is yung insurance. Um, yung mindset ko naman sa insurance is that kinakailangan kasi may insurance eh. Kasi yung cellphone nga meron, 'di ba? Cellphone, yung iPhone mo nga merong insurance, yung kotse nga merong insurance, bahay nga may insurance eh. What more pa yung most valuable asset which is yourself. Kinakailangan may insurance, no? Kasi you'll never be kasi you can be lucky today but you'll never be lucky forever, no? Forever. Baka dumating yung time na magkaroon ka ng sakit, no? Wag naman sana, no? Pero ayun, that's my mindset when it comes to insurance. Ayun, so those are my different mindsets, Coach Murpix, when it comes to financial stability. I-ano ko yung sa 7 multiple streams of income. Mm. Parang sa akin, parang marketing scheme siya. Or kasi parang ano siya, parang, di ba parang 7 habits of di ba may ganun? Parang there's something with the number. So parang ganun yung, parang mindset siya na parang lucky 7 or stuff like that. So, parang feeling ko yun yung ano niya. Pero kasi sa akin, nung ina-analyze ko yung ganyang messaging 7 streams of income, hindi naman kasi yan nag-start sa 7. Mag-start yan sa isang successful na business or isang successful na source of income bago siya nag-diverse or lumipat sa iba. So parang ganun siguro muna. Wag kasi ako inisip ko dati, dapat 7 na sabay-sabay. Hindi pala. Focus ka muna sa isa. Tapos pagka overflowing na yon, saka ka naman mag-focus sa iba. Kasi stable na yun eh, 'di ba? So parang ganun yung mindset ko sa ganyan, no. So hanggang hindi naman necessarily na kasi talagang nung una dapat 7. So parang nawalan ako ng focus. So parang correct. O basta may 7. Tapos yung ano diyan titingnan natin kung ano yung magiging okay or hindi. So hindi pala siya ganun. Dapat more on focus ka sa isa. Tapos just put everything there in a sense, everything na parang your effort. Hindi naman money siguro kung kumikita proper allocation pa rin. Proper allocation. Tapos give time, 'di ba? Bago ka mag-move on sa susunod or ano. Kasi yun yung medyo mahirap eh. So yun yung siguro pinaka-importante sa akin diyan sa multiple streams of income. Focus ka muna sa isa or dalawa. Isa yung ano mo, parang main source mo na gusto mo or ayaw mo. Sorte na lang kung gusto mo. Second, na parang yung gusto mo na maging next source of income mo. 'Di ba? Yung parang maging next na favorite yung possible na yun yung magiging main source of income mo in the future. Pero wag mong bibitawan yung isa hanggang hindi pa kaya nung isa. Parang gano'n. Yun yung naano ko naman, naisip ko. Gets. Sabi nga Coach Murpix, no. Dadagdag ko lang. Sabi nga ni nabasa ko si Robert Kiyosaki. Sabi ni Robert Kiyosaki, yung daw focus is an acronym. It means find one course until successful or follow one course until successful. So, yun nga, focus has power. Di ba? Sabi nga yung magnifying glass, di ba? Kinakailangan focus siya sa isang lugar. Hindi mo siya pwedeng ganun-ganun hindi siya makakabuo ng fire, di ba? So, ayun, so focus lang siya sa isang lugar. So, tama yung sinabi mo, Coach, no? Yun nga, parang nakikita ko dun sa sinabi mo sa parang serial entrepreneur, no? So merong pag naging successful, may isa na naman. So isa na naman. So parang ang saya, no? Parang masaya oo. Parang yung nakakatuwa, no? Parang yung Ayala, no? Yung Ayala, 'di ba? Nagsimula sila as ano bang first business ng Ayala? Hindi ko alam. Actually, naano ko lang. Parang ang alam ko, it's sugar yata, yung mga sugar. Sugar cane? Tapos nagkaroon ng bank, di ba? Tapos nagkaroon sila ng land, di ba? Tapos yung mga nagkaroon na sila ng mga utilities, Meralco,
yung Nawasa, Manila Water, tapos nagkaroon siya ng telecom, 'di ba? Ang galing. Tapos ngayon meron na sila sa health, na meron na Mm. sila sa solar. So serial entrepreneur din sila, no. So ayan, Actually, ang galing. ang for me, ang pinaka successful na business nila ngayon is yung GCash. Mm. Oo, Di ba? Parang ang sobra. lalaki talaga noon. Parang, Oo. imagine, kasi parang ngayon, pupunta ka sa lahat, not to ano yung Paymaya, pero GCash kasi yung parang payment ng lahat eh. Mm. Kulang ko Mm. si Paymaya sa, hindi ko alam kung ano naging advantage siguro ng Globe is may bank sila, which Mm. is yung BPI in some sense. So, Oo. alam nila paano patakbuhin yon. Mm. Pero, hindi ko alam kung in what point talagang nag-overtake si GCash kay Paymaya. So, kasi pares lang naman, technically pares lang naman sila, di ba? Pero, Mm. ang laki ni GCash, parang, tapos ngayon, yung cash in mo pa, di ba, may fees 5 na, pesos na. Oo. 5 pesos na, di ba? So, Mm. talagang kumikitang kabuhayan yun. Pero meron ng mga ibang banks na wini-wave yun eh. I think Security Bank wave yung pag cash Five. in or pag Mm. ano, I'm not sure, basta ako kasi bank, Mm. favorite bank ko Security Bank. Mm. So madami kasi, ewan ko, basta there's something with Security Bank na gusto ko. So mga ganun, di ba? So parang GCash talaga yung nakikita kong napakalaki ng ano Tech, nila. ano yun eh, tech unicorn yun eh. Parang values at, ewan ko, billion dollars eh. 2 No? billion na ata siya ngayon eh. Oo, parang billion dollars ngayon. Ang galing. Gusto ko nga pumasok doon eh. Ano, abangan natin yan. Merong Mag-IPO daw sila eh. may haka-haka na this 2024 2024. GCash IPO. Siyempre may And also, naunod saan, di ba? and also, Hindi ko alam kung isa pa sa expansion. inabangan ko. Ano yan? Also, isa pa inabangan ko is SM REIT, Real Estate Investment Trust. So, yun, dalawa lang yung inabangan ko this upcoming, this 2024. Oh, tumaas na din ng Ayala ngayon eh. Kasi one of the stock pick na talagang nasa watcher ko si Ayala Land eh. Ayun, it's coming back to its pre-COVID 30 plus na ulit, price. 32 ata kanina, 33. So, kahapon, going to 40 na ulit yan. Diba yun naman usual? Yan ang usual price niya before, 30 to 40 eh. So, pagka alam mo siyang laruin, ganun lang. Diba? May mga ano yan eh. May mga buhay yung mga stocks. May buying range talaga sila. Yung mga saka may cycle sila, may institution. cycle. Oh. Parang may broker ako nakakilala before, pero passed away na. Yung inano niya is yung ano ba to? Felix ata. Yung mines. Parang Felix Mining. Ang buying period niya talaga is parang November, December. Tapos makikita mo nagpipick siya ng March, April. So parang yun, ibili mo lang siya ng ganung period, buy and sell lang talaga. Pero hindi ko alam kung ganun pa rin siya ngayon. Pero may sa mining, sa mining kasi, Coach Murphy, sa seasonal siya, usually October, November, December, kasi maulan. Wala masyadong nagmamine. And then, bentahan is summertime. Yan. So, ganun. So, ganun yung ganun talaga, di ba, cycle. So, kung alam mo yung cycle na yon, you know where to put your money in, right? Ganun lang talaga siya, di ba? So, those are the things na siguro we need to discuss further, no? Anyways, so, ano ba yung mindset na sinabi mo kanina? Yun lang kasi yung talaga ng triggers. Ayun, is yung, sa akin is more on growth mindset kasi, or parang abundance mindset in a sense. Parang, I don't want to restrict you sa expenses mo. Kasi minsan masaya talagang gumastos eh. Diba? Hindi ko alam bakit ang saya gumastos, no? Parang, wala eh. Nasa atin na yun eh. Hindi ko alam bakit parang, nakabili ako ng saya kagad. Kahit short, diba? Or I mean, even experience, gastos pa din siya, diba? Pero sa akin, it's more of, hanap ka ng sources of income nga.
na magsusupport sa expenses mo rather than you. Kasi napaka-limiting nung i-minimize mo yung expenses mo. You can Mm. minimize only to a certain degree. Mm. Pero yung you can have other sources of income. Ano yun eh, parang unlimited yun eh. I mean, Oo. limited siya sa kakayan mo. Pero kung if you'll go for it, you'll sacrifice siguro a couple of years in order for you to reach a certain point na kaya mo nang i-give up yung iba. Tapos meron ka ng Mm. investments na Mm. you can retire na in some sense, no? Kasi yun naman ang pinaka-objective ng, for me, on what we're doing. It's for you Oo. to be able to retire as soon as you can. And when I say Mm. retire, meron ka ng passive income na pumapasok, Mm. na meron ka ng, hindi mo na problemahin yung pagkain mo, kung sa yung sa bahay mo, kasi kahit bahay mo yan, may repairs, may Oo. taxes, di ba? Oo. Minsan nga mas mahal yung may sarili kang bahay eh. In some sense Oo. ha, di ba? Kasi minsan sabi mo, wala ka naman binabayad every month, pero once na may repair ka, parang yun yung rent Mm. mo ng isang taon in some ano diba, some repairs. So yun yung parang para sa akin, no. Kaya Mm. importante din yun. Tsaka sinabi mo yung about health. Mm. May siguro kailan ko ba na find out to? Medyo last year lang siguro. Kasi Mm. nagkasakit yung, hindi ko alam po ako. Sabihin na natin ako yung nagkasakit. Mm. Tapos naisip ko, may vacation leave naman ako. Mm. So bayad ako. Oo. Pero after that, wala na. Mm. So doon pumasok sa akin yung hospital income benefit ng Mm. mga some insurance company offers. Mm. So kumuha na ako ng ganun kasi sabi ko, okay to pagka nagkasakit ako, okay lang kasi Oo. walang, kunyari, yung sa business namin, kailangan may tao. Yung partner ko kasi, siya yung nagpapack and everything. Oo. So, kung magkasakit din siya, hindi gagalaw yung business. Kasi wala pa kaming tao nung time na yun na tutulong. Mm. So, sabi ko, patay yung business nun. Mm. Yun yung parang alternate source of income namin. Sabi ko, kailangan kumuha ng hospital income benefit na parang, kasi wala kang peace of mind eh. Sa akin yun yung Oo. wala kang peace of mind. Mm. Shoot, nga, may insurance nga ako, may magbabayad ng bills, pero Mm. walang magbabayad ng income mo. Mm. Right? In some so sabi ko, kailangan ko din pala yun. Oo. So doon ko lang na-realize. Medyo late ko nang na-realize, pero may mga naman yan eh. Ano bang tawag dito? Hindi siya yung plan. Yung parang mura lang, parang walang investment na kasama or yun lang talaga. Mm. Mga So, traditional lang na plan. Traditional. Mm. Mm. So yun. May ganun ba? You're with AXA din, di ba? Tama ba? Sa AXA. Meron din naman kaming ganong plan with AXA. Mga hospital income plan. Yun yung maganda actually. Pero anyways. So, moving on to once we have that stability, financial stability or mindset na, right? So, emergency fund, making sure you know where your money is going, right? Maybe multiple sources of income na rin, ganyan. When you start to invest, one of the things na sinasabi is you need to have a goal, right? So, what's your advice on setting up a goal sa investing or maybe sa when you go about it? When you're starting an investment, it's very important that you need to set a goal, di ba? Sabi nga dun sa mga famous motto, no, if you know your why, you can endure anyhow. And also sabi nga rin ni yung sa 7 habits, 7 habits of effective highly effective people, di ba? You need to begin with the end in mind. So, ang kagandahan nun having an investment goal is hindi mo magagalaw basta-basta yung yung investment mo. If for example itong goal mo na to is, for example, investment A. Ito is for my retirement. So alam mo na para to sa retirement.
So hindi mo siya gagalawin para sa ano education ng kids mo, hindi mo siya gagalawin para sa mga short trips mo abroad, 'di ba? So that's very important na to have an investment goal. Ayun para hindi lang magulo yung utak mo. And also, it's something to look forward din. Pag meron kang ano, 'di ba? Tayo kasi mga minsan kasi tayo, 'di ba? Mas gusto natin yung ano eh na-imagine natin, uy ito para to sa ano retirement ko. So na-envision natin. No, it's very powerful to visualize yung mga kung saan ba natin paglalaanan yung mga investments natin in the future. So, ganun, pag nag-set ka ng goal, it's more of that objective. Hindi yung, ang goal ko dito is 10% na parang profit. So, hindi ganun ng pag-set mo ng goals. Ah, ako kasi pag nag-invest ako, ano eh, I do my stock market investing, ano, I treat it as a business. So, kinakailangan, meron akong sineset na quota. So, quota for the month, quota for the year. And then, doon ko ma-check kung kamusta ba, kamusta ba yung performance ko? Am I improving? Kung, kung nagde-decline ba ako? Kung ano ba yung what needs to improve? 'Di ba? So, depende pa rin yun eh. If your goal sa pag-invest is yun nga, wealth accumulation, retirement, ganun yung set up mo. Parang okay, I will do this consistently. I will invest this certain amount uh, up to my retirement year. Parang ganun yung magiging ano. Pero kung yung goal mo is pero if your income pero yung if your investment goal is to replace your current income, to treat it as a business. So ang magiging ano mo niyan, magiging setup mo is you need to have certain quota. No, yung quota na kaya talagang i-replace yung income mo, yung active income mo. So, ganun Coach Murphix yung ginagawa ko. Okay, so parang ano siya, no? Dapat meron kang macro goal or overall goal. Tapos meron kang measure or micro goal. In a sense, measure or minsan they would say KPIs to or key performance indicator to measure kung nami-meet mo ba to yung targets na to, or siguro pwede mo ding sabihin ang goal, this is my retirement fund, or travel for travel, big travel, ito yung fund ko doon and gagamitin ko sa stock market for example. And in order for me to achieve that, dapat yung ini-investan ko nag-earn siya ng 10% or 15% quarterly. Mahirap kasi monthly, no? Kaya ba monthly 10%? Medyo langanin, no? Kaya sa if you have highly leveraged vehicle, for example, crypto, forex, kaya yun. So crypto, forex, pero not stock market. Stock market. No? So stock market Philippines, alanganin yon. Ang 10% is ano yun, annual usually. Or mataas na nga ang 10% sa Philippine stock market eh. Unless prudong ka talaga na alam mo yun, trader ka talaga. Pero yung medyo alanganin. So parang ganun, no? So more on you have this goal. Itong pool of funds mo. Yun, itong 100,000 na to for travel to. So lahat ng profit nito, profit siguro ganun lang. Lahat ng profit nito is for travel. So kailangan kong 100,000 yon. Kailangan ko ng 200,000. So parang times 2 in 5 years or something. Kasi hindi pwedeng 1 year yun. Unless, parang ganun nga coach, no. You need to yung magic number mo, tapos i-breakdown mo siya on how to get to that point, yung magic number mo. So kinakailangan alam mo kung ilan yung annualized gain na kailangan mo. For example, if you're planning to use that for your retirement plan. No? So kinakailangan magkano ba yung dapat kong retirement plan? Tapos ilan ba yung dapat na annualized gain ko para maano ko doon? Para makapag-retire ng mas maaga, no? Of course, we all want to retire young, 'di ba? No?
Paano ba dapat, for example, kung gusto mo 50 years old pa lang retire ka na, 'no? So kinakailangan at least 15%, yung parang gano'n ba? Mm-mm. You'll get that ano, ah, specific, number in mind. Tapos you will break it down on steps. Yun nga yung mga sabi mo, yung KPI, yung indicators, and also yung mga daily deliverables mo. Kung paano mo maano mo, kung paano mo magagampanan yung ano, yung ina-achieve mong goal. Saka may isa din ako naalala. Kasi very passionate ako about retirement eh. Para sa akin, mas better ang... Kasi usually ang goal ng mga... Pagka nagkakandak ako ng financial talks, ang sinasabi ng... Kunyari, nagtatanong ako, anong target retirement money mo kung how much? Mm. Diba? Or sabi nila, may SSS sila or GSIS. Right? Sabihin ko, sige, sa SSS, magkano na bang ano, mga 4, may mga 8,000, sabihin mo na to 16,000. Mm. Kaya mo ba yon every month? Yun lang ang makukuha mo. Sabihin nila, syempre hindi. Tapos sabihin ko, give me a number. Sabihin nila mga 1 million. Ewan ko, na-stuck sa Pilipino, sa mga Pinoy yung 1 million na yan. Yan yung target pagka retirement. Eh, i-compute mo lang, ang 1 million, ano ba? Divided by, magkano bang gastos mo sa isang buwan? Ganito na lang, coach. Let's say, ang per meal is 100 pesos. And then, dalawa kayo ng asawa mo. So, 200 pesos per meal. Tapos, 3 times a day, 600 times 30 days, 18,000. So, 18,000 per 18,000. month. Only for the meal. So, parang 55 months lang to. Oo, 55 months. No, ilan yung 55 months? Less than 5 years. So if they retire for 60 years old, so by 65, kinakailangan na nilang pumunta sa kanilang mga anak. Correct, diba? So yun yung sinasabi ko sa kanila. So the way I put it when I do my talks, kaya sabi ko parang dapat meron kang sources of income. Kasi I would rather know kung ano yung parang I'll have kunyari 200,000 a month. Kasi alam ko every month may 200,000 month, may 200,000 ako hanggang. Compared sa may 5 million ako. Yun na yun. Diba? Kasi when you start a business, sabi natin at 60 or 65, hindi ka pa sure kung magiging successful yan. Right? Or kaya scam yan. Hindi mo alam, 'di ba? So baka mawala pa yan. So yun lang yung naano ko sa retirement, no. It's more of I would rather know kung magkano yung monthly income na makukuha ko kasi sa mga businesses ko, right? Or sa dividends ko. Right? Kaya nga sinasabi ko before, pagka may 14 million ako na cash, bibili ako ng GMA7 na stock. Kasi ang taas ng dividend yield nila eh. I mean, consistent sila. Ewan ko for this succeeding years. Pero, diba? Malaki. So, pwede ka na mag-retire in some sense pagka alam mo yung ganong setup. Tama naman yung coach, no. That's kumbaga para kang may passive income, no. Para kang may endowment pag may sarili kang pag may sarili ka talagang business, no. It's good na ganun yung Sana marami pang Pilipino yung maging ganyan din yung mindset na hindi lang tawag dito. Hindi lang sila magre-rely sa single source of income, which is their ayun nga yung job nila. Sana as early as possible, sana magkaroon din sila ng eye-opening na magkaroon ng other source of income, investments na talagang tutulong sa kanila para 'di ba nga yung future self, no, yung 65 years old self natin
at least hindi tayo, kumbaga yung mga magiging anak natin, magiging apo natin, no, hindi tayo pagpapasapasahan, no, kundi pag-aagawan pa tayo, di ba? So that's ano eh, important notion rin eh. Kasi kung ayun nga maglalaki, yung mag-happy go lucky lang tayo na ano, tapos we will just ano, be happy and be comfortable sa current state natin, hindi tayo nag-grow eh. 'Di ba? Parang nililimit natin yung utak natin. And ayun nga 'di ba, kanina pinag-usapan natin yung sa Starbucks, 'di ba? Yung other, yung iba ang gusto is magtipid sa Starbucks, no? No, eh yung iba naman, syempre, yung may abundance mindset, yung may growth mindset, mag-iisip yan, how can I afford both, 'di ba? How can I afford both investing and having a cup of Starbucks every day, no? So, at least na-challenge yung utak natin, no, on how to create ways. Eh ang utak naman kasi daw natin is a muscle. Is like a muscle, no? Kung hindi natin gagamitin yung utak natin to problem solve, or lalo na yung mga financial problems natin, which say taboo topic sa family natin, minsan sa sarili pa natin, no, ayaw nating problemahin yung financial ano problem natin. Ayaw nating i-face yung ano no problems natin when it comes sa ating ano no money problems, no. Kadalasan humihina yung muscle natin, yung utak natin. Humihina yung utak natin when it comes to financial challenges. At kadalasan natatakot na lang tayo. Pen is ayun nga, nagre-rely na lang tayo sa comfort zone natin na yun, having a job tas hindi nag-grow, di ba? Kasi yung utak natin ang parang default niyan is pagka mahirap, ayoko. Mm. Yan ang feeling kong default niya eh. Kasi parang isama ko na yung kanina yung sa employment, right? Kasi before, parang supervisor ako parang kasi sa company ko dati, sa Accenture, may level yun eh. Level D or level 9 ako noon for the longest time. Siguro mga 5 years, mahigit, or 6 years pa ata. Pero kasi sa akin nung time na yon, nag-i-increase naman yung sweldo ko every year. May bonus naman ako every year. So comfortable na ako doon. Pero nakikita ko yung mga ibang kasama ko, parang napopromote na sila. Tapos in-effort ko na lang. So sabi ko, effortin ko to. Gagawin ko lahat yung mga possible na pwedeng gawin para ma-promote. Yung mga usual projects na hindi ko kinukuha, sige, ako na mag-start. Ako nang gagawa nito. Madami siyang gagawin. Madami siyang papagalitan ka. Madami kang kailangan na output. Pero doon ko na-realize na, kaya pala na-promote yung mga taong ganun. Kasi medyo madami ka din gagawin. Right? Pero, at the end of the day, makukuha mo yon, di ba? Hintay ako siguro ng mga 2 periods for me to get that. Parang sabi ko, sige, trabahuin ko siya 1 year. After 1 year, dapat ma-promote na ako in 2 cycles. Parang may cycles kasi yung promotion sa Accenture. So, nung first, sabi ko, shoot, mukhang alangan, hindi ko ata makukuha. Pero nangyari siya nung second. Sabi ko, kung hindi pa ako ma-promote nito, parang ang dami ko nang ginawa, parang hindi pa ako ma-promote, ayoko na. Eh, na-promote ako doon. Sabi ko, kailangan talagang ganon. Yung i-force mo yung sarili mo to do that. And then, naano ko din parang yung bonus. Kasi nung una, wala akong pakialam sa bonus na masyado. Kasi may levels of bonus din. Sabihin natin, 5 levels yon. Nung time na yun, okay na ako sa level 5. Kasi syempre, hindi ko alam kung ano yung bonus nung level 1. Parang ganon. Tapos nung na-experience ko yung level 3 na bonus, sabi ko, ang laki pala nito. Kaya pala, ang culture sa Accenture nung time na yon, well, hanggang ngayon siguro, is talagang pagalingan. Kasi ang laki ng bonus. Doon ko na performance delivered. High performance delivered. High performance. So, ganun pala talaga yun nung na-experience ko. Okay. Kaya pala, bibo yung mga, kasi ako, cool person. I mean, chill. Hindi pala cool, chill. Parang, bahala na kayo, okay na yan. Tapos nung experience ko one time, parang may ginawa kasi ako kaya napunta ako sa ganung level.
nang laki yung mata ko sa nakita ko. Diba? So sabi ko, ay, yun. Diba? Maganda ding ano yun. Dun, I think yun yung mga reason kung bakit ako nakapili ng car. Wow. I mean, down payment for a car. Bonus. Bonus na mga sabi, shoot, ang laki pala nito. So Mm. anyways. So yun nga, di ba? Minsan, it takes, it takes courage. Kasi papagalitan ka eh. May mga, syempre, may mga bagay na hindi ka alam eh. Di ba? So yun yung talagang, kailangan mong gawin. Nakakatakot siya, pero, ayun din, di ba? Saka nung time na yun, parang sabi ko, I need to be part of the circle. Yung, syempre, may meeting na sila lang. Nung pinag-meetingan nila, yung mga manager level, mga ganyan. Diba? Tapos nung naging part na ako nung circle na, ay, ganun din lang pala. May segregation lang na parang, ganun din pala, hindi din pala nila alam mga ginagawa nila. Siyempre, minsan kasi feeling mo, alam na nila lahat, di ba? Tapos nandun na ako sa circle. Ginugoogle lang rin, no? May ganun din palang... Titingin lang rin ng policy handbook. Ano nga ba gagawin dito? Diba? Pero, yun yung pero syempre ang difference nun, you make the decision, di ba? Yeah. Or sila yung mga tao maghahanap ng solution for something. I think that's the big difference. Kasi yung iba, may problema. Sasabihin niya lang, may problema sa ganito. Pero yung, syempre, yung mga manager, na yan, it's more of like, ano yung pwede nating gawin? Right? So I think that's one of the mindset na nakuha ko sa Accenture is solution-based tayo in some sense. So, parang, anong gagawin? Parang itong finances. Diba, hindi kasya yung ganito. Gusto mo mag-travel sa Japan or sa Singapore. Diba? Kulang yung pera mo. Ano yung kailangan natin gawin in order for us to achieve that? Kasi hindi ka makakapag-travel by just being tipid. Diba? Dapat talaga malaki yung source of income mo or yung sweldo mo. Kasi kahit employee ka, pwede naman tumaas yung sweldo mo basta ma-promote ka. Kasi ibang company, actually, mas malaki yung yun yung biggest secret eh. Sa akin, based on my experience, sa mga mabilis lumaki ang sweldo mo pagka palipat-lipat ka ng kumpanya. Pero syempre, dapat may yan. Hindi naman yung parang every 6 months. Progress. Progressive naman. 2 years, 3 years, di ba? Tapos, hindi same position, dapat next level. Next level. Parang hindi ka matag na hopper or parang next level. Job hopper. Nice. So yun yung mga ko, di ba? Kaya importante din talaga ang network. For me, network ang isa sa pinaka-importante. Kasi introvert ako eh. So, yan yung medyo hindi ko na-focus before. Na ngayon na parang I'm putting an effort on it. Kasi yung network mo siya yung tutulong sa'yo sa maghanap ng trabaho somewhere else. Or magbigay ng business referrals, no? Or referrals. Diba? Yun yung yun yung advantage. Referrals pa lang, ang laki na eh. Diba? Parang ang daming mga businesses na kailangan ng referrals, ganyan, diba? If may kakilala ka, laking na yun. Kasi na-realize ko din, madaming tao sa Pinas na barya lang ang 1 milyon. Tax lang nila. Okay. Diba nung nakabentang na ako hindi pala ako, yung partner ko. Well, nakabenta kami nung unit, townhouse. Parang 20 million cash. Parang barya lang. Parang, okay, kunin ko to. Tapos sulatan lang, tapos. Ganun lang yun. Walang kahirap-hirap kausap. Diba kasi yung mga iba, ang daming usap, ang daming kwento, ang daming pagka kunyari, mga kondo yung binibenta namin. Pero iba yung mindset nung ganun eh. Kasi sa akin, especially yung mga yung mga row houses. Familiar ka sa row houses? Yung mga tabi-tabi, yung mga minsan mas madami silang tanong. Mas mahirap silang kausap. Pero ang sinasabi ko sa partner ko din na kasi ito yung first big investment nila.
They need to Mm. make sure kasi malaki yun eh. Ah. Diba kasi parang sa'yo or sa atin, I'm not sure, pero parang kunyari 200 or ang down payment na 50,000, okay lang yan. Mm. Or 30,000, okay lang yan. Mm. Pero yung 10,000 for some of them, Mm. na first time bibili ng, kunyari, ng unit or ng bahay, yun, parang pinag-ipunan nila ng taon yun, di ba? Mm. Kaya madami silang tanong. So yun yung sinasabi ko, kaya ka nga nandyan para sagutin yung mga tanong nila, di ba? Ah. Mm. Hindi naman, kasi makikita mo yung difference ng nakikipag-usap sa milyonaryo na, alam mo yun, pagka gusto na yung Mm. unit, okay, eto. Parang basic lang. Parang nagpalitan lang kayo ng Ah. kontrata. Parang tapos, wala na. Mm. Compared sa yung mga na madami Mm. pang follow-ups and everything else. Kasi Sabi pag ko, pag millionaire, they've done that several times oo, na eh. oo, siguro. Kaya alam na nila eh. Alam na nila, tinitignan lang nila. Okay naman yung finish na to, mukhang luxury finish. Okay, sige. Oo, di ba? may, Parang, siguro may ano yun na nga. yan, may ano na sila. Kumbaga, on their mind, may computation na sila at alam na nila yung magiging outcome nung investment nila na yun. So, magaling. Oo. So yun lang yung mga nakikita kong difference, no? So siguro, isa sa mga gusto kong mangyari din for me, and then sa mga listeners natin or watchers, diba? Is you experience yung ganun, yung parang barya lang yung million. Diba? Kasi Mm. alam ko tayo, or awan ko, kasi ako wala pa ako doon. Right? Pero I'm making ways, right? So, to be able to get there. Kasi alam ko, ikaw, Coach Martin, hindi mo na kailangan yan. Eh. Anyways, so, diba, parang ganun yung pinaka-objective natin. And hopefully, this podcast, yung mga gagawin nating courses and everything else, would help our fellow countrymen to be able to reach that. Right? Yun yung Mm. parang pinaka-objective. Kung hindi man, basta okay yung retirement nila. Oo, yun lang. Yun yung parang Yun talaga. pinaka-important sa akin. Mm. Kasi kahit Mm. bahay mo, maliit lang, basta nakakakain ka araw-araw, kung may hospital, whatever, meron kang funds for that, yun yung pinaka-importante sa akin. Right? Mm. So yun lang. Ayun. Maganda nga yun, Coach, no? Probably that's one of our biggest contribution kung sa awa ng Diyos, no, makapagpa-change lives tayo, no? Kumbaga, ma-improve natin yung retirement ng mga fellow countrymen natin. And I hope, no, kasi ang hirap naman if all of us will become a burden, not only to our family but also to our country pagdating ng araw, no? So, I hope, no, through listening to this podcast, through this channel, I hope na kahit pa paano may matulungan tayo ng mga listeners natin na to start their journey to having a successful retirement. So, Coach Martin, any last, I mean, I'm not sure if that's your last statement for this podcast. Anything else? Or how they can reach you? Ayun, yun, sa akin lang talaga is, we need to take note kung where are we ba? Nasaan na ba tayo sa ating financial life? Are we in the stage na we are still dependent to other people? Or are we already in a stage na kinakailangan na natin to gather financial stability? Kasi it's very important na we are aware kung nasan ba tayo so that we can take specific action. Baka kasi you want to invest na pero hindi ka pa pala nakaka-come up ng emergency fund, no? Which is mas maganda if you're not neglecting any stages when it comes to your finances para in the end maging smooth talaga yung journey sa financial freedom and also to your retirement. So, ayun, I hope na may natutunan kayo sa aming munting palabas ngayong ngayong araw na to, and ayun, sana marami pang episodes na katulad nito na we can talk about yung mga retirement natin, we can talk about
our financial life. And you can reach me nga pala sa Facebook page ko, Coach Martin. Ayun, so pwede nyo naman akong i-PM doon. O di naman ako nagpapabayad. And if you want to have a personal coaching session, you can contact me or you can contact Coach Murphix para ma-schedule natin yan. So, ayan. All right. So for me naman, ano ba? For me, it's very important talaga na you need to know your financials, your personal financials, right? Like, ano yung income mo, magkano nakukuha mo, magkano expenses mo. Kahit ballpark figures, okay lang yan. And then, set aside how much you'll be able to put aside for investment, right? And then, put aside for anong tawag dito? Security, right? Yung 6 months na expenses or income, right? Na nakatabi. I think that's the basic, right? And then always think of ways, especially nowadays, na there's a lot of ways for us to earn extra money. We just need to put effort into it na talagang kailangan natin yun eh. The earlier, the better. Kasi ako, sabihin ko na yung age ko, no? I'm in the 40s na. Lower naman, mga 42 ganyan, or 41. Secret, para hindi alam yung birth date. Anyways, I'm on that age na parang, may mga bagay pa lang na dapat ginawa ko pala before. Dapat ginawa ko ng ganito. Kasi yung risk tolerance mo, bumababa. As you age. Kasi meron ka ng mga mas importanteng kailangan gawin. Unlike when I was siguro nung 20s ako, mga 25s, I was earning so much na parang I was spending it so much as well. Diba? Parang, tapos na ako sa luho, ganyan. Okay, tapos ka na sa luho, pero ano mangyayari after 65, after 60, or diba? So, yun yung problema doon. Yes, na-enjoy mo na nga in the early stage, pero hindi pa tapos eh. Yun ang pinaka-problema, diba? Parang, usually sa mga marathon, may mga mabibilis na uuna, pero hindi nila natatapos. Diba? Or yung kung kailan dapat sila matapos, hindi nila naaabot yon. Kasi, mali yung pacing eh. Right? Compared dun sa they start slowly but surely until ma-reach mo yung end. So, ganun din yung sa financial stuff natin. No? Parang, may time on when you can enjoy it. May time na there are seasons in our life where we can do stuff, right? Hindi ko naman sinasabi na don't go to Boracay when you're in 20s. Go, di ba? Pero hindi naman all the time, di ba? Walang mga ganon. You need to set, or pwedeng all the time kung kaya ng budget mo. Kasi yung parang pinaka-importante doon. Basta pasok siya sa budget mo. Hindi siya utang, hindi siya whatever. Okay yun eh. Hindi ko alam sino nagsabi. May pinakinggan ako. I'm not sure if it's Rex Mendoza or somebody else. But I think it's Rex Mendoza who mentioned it. Yung mga travel, mga hospital, pwede mo siyang i-credit card eh. Technically So kung gusto mo siya, pwede. Pero yung retirement mo, medyo alanganin. Hindi lahat magpapautang sa retirement, di ba? So yun yung medyo we need to think about. Kasi yun yung hindi talaga naisip is yung retirement. So yun lang yung sa akin. Parang pinaka-importante. When we start this journey talaga is think about that retirement. Think of how you would reach, or when you reach that, how would you live? Diba? Compared sa, okay lang yan. Nakatakot yun. Yun ang sabihin ko, nakatakot siya. Especially na, ako, I'm malayo pa, pero malapit na. Sorry. Diba, may gano'n. Malayo pa, pero malapit na. Kasi, few years na lang, nandun na ako sa stage na yun eh. Diba? Although, ito yung nasa midlife na ako. So, ibig sabihin,
konti na lang yon. Kahit malayo pa, pero konti na lang yon. Right? So, that's why I really wanted to start this podcast or itong series natin. Kasi, yung mga nag-i-start pa lang ngayon, they have an opportunity not to have the same mistake na nangyari sa akin or sa akin. Right? Kasi, syempre, bili before, experience. I really didn't think about yung future. I thought about it, pero hindi ko naman inisip na magpa-pandemic. Diba? So, may mga ganun. May mga bagay na parang, dapat pala ganun yung ginawa mo. Anyways. So, yun lang. So, again, if you like this type of video or podcast or series, just like and subscribe. Kahit may mga isang tao or dalawang tao pa lang nanonood ng videos, right? I think it's important kung what stage would you be able to watch this, right? Pero it's a series na we wanted to do is parang step by step, right? And again, these are based from our experience na more than 30 plus or combined siguro more than 70 years of experience namin combined na yun. And that's a lot, right? Coming from different walks of life, from medical field, and then ako really from BPO, right? So I wanted yung mga fellow colleagues ko who works in the BPO industry needs to understand what are the things they need to do financially. So yun lang. Watch out for our next episode. Siguro we'll talk about ano bang magandang pag-usapan? Ikaw, coach, ano ba? Mga mindset? Mindset, sige. We can talk about mindset, but I want to talk about, siguro may additional na tayong dagdag na yung mga managed funds siguro, just about what it is, right? But i-focus natin yung mindset again. And then we'll talk about yung experiences mo sa mga, kung meron man, sa mga managed funds, right? So, but at least there's something else. Okay. So, yun lang. Thank you again for watching. You can go to my website, which is makingmoneylab.com. May mga free stuff na ako nilagay doon. I'm still building it. Wow. Right? But soon may mga courses din doon that you can take if you want. Right? Something there. And that's it. Thank you. Happy Saturday or happy, well, I don't know if it's a Saturday kung papanurin mo to. We're recording this on a Saturday, so happy weekend, Coach Martin. Enjoy Singapore. Pasalubong. Thank you. Ano masarap? But anyways, enjoy your vacation, and I'll talk to you na lang when we'll have our next session. Bye-bye. Thank you. Thank you.